Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus signs, cross watchers. Blessed New Year sa iyo. Ito yung reading mo for the year 2025. Ano yung mga ito yung pinaka-summary ng taon na yon. Ano yung mga ganap, paparating sa iyo, no? Mga dapat mong malaman. Maraming salamat Capricorn sa patuloy na pagsubaybay, pagsuporta. I'm always grateful. Malaking tulong yung mga nag-like, follow, subscribe, mga laging nanonood ng mga readings, nag-share ng mga readings, nagbibigay ng mga super thanks, stars, mga nag-avail ng private readings, yung subscription, membership, pati na rin yung mga hindi nag-i-skip ng mga ads natin. Regarding private reading, pakitignan na lang lahat ng details na nakalagay sa description or sa pinakadulo. So, kuha tayo ng dito, cards. Ito yung pinaka-highlights or mga main event or main areas na magiging prominent sa iyong year 2025. Areas ng buhay mo, So, Capricorn, na nakuha natin is love and career. Yan. So, dito umiikot-ikot yung kabuuan ng 2025 mo. So, mga matters regarding love and career. Siguro may mga major events na paparating related sa romance, sa connections mo. Ang love kasi is malawak. Hindi lang naman siya limited sa romantic, no? Pwedeng friendship, family, mga platonic na love, self-love, marami, At may mga matters dito regarding your career, O maybe, yung iba sa inyo, nandoon yung pagmamahal nyo, yung commitment nyo sa isang bagay, or specific, pwedeng sa career, love mo yung ginagawa mo. So, tignan pa natin yung ibang clues. Or you could end up in a career na yun talaga yung first love mo na career. Yan, sabi ko nga, something na love mo talaga. Hindi lang naman din tao, Pwedeng ibang bagay din. Meron ka ditong full moon in Cancer. A personal issue reaches resolution. So, yan, yung mga ba tong mga issue na tinutukoy na ito, na personal, sabi Capricorn. Yan yung mga, isa sa mga mabibigyan ng katapusan or masosolve ngayong 2025. Whatever issues may arise in 2025 is masosolve nyo yan. Regarding man yan sa connections mo, romantic or not, friendship, family, etc. Or regarding your career, mga hassles yan, setbacks, issues, mariresolve ba? Meron ka rin palang dove spirit. Be peace. Okay, so ikaw ang magiging instrumento ng pagkakaayos, pagkakabati-bati, kapayapaan, itong 2025 mo, baka peacemaker ka, ikaw yung referee. Or maybe this is just an indication ng a period ng kalmado, wala masyado sigurong mga walang gulo at least, 'di ba? Or mapayapa yung kaisipan mo, yung kalooban mo, yung puso mo, pwede rin naman ganun. Maybe peace is also about healing, hindi lang reconciliations. Sa romantic man yan, sa family or whatever connection, yung need ng pagkakaayos-ayos, pagpapatawad. Sabi nga dito, ikaw yung magiging instrument, Okay. Ayan, period ng katahimikan, blessed. Pagiging kalmado. Or kaayusan, Major. May mga major life changes kang gagawin ngayong 2025. Sabi, ito daw yung panahon kung saan
May mga major changes ka na gagawin, especially sa lifestyle or sa lokasyon. Sabihin na natin, may mga paglipat sa ibang lugar. Whether lumilipat ka ng tirahan, lumilipat ka ba sa ibang bansa, lumilipat ka ba ng career, kasi may career dito oh. O baka ma-assign ka sa ibang branch or malipat ka ng ibang company. Ewan ko ano. Basta merong mga major life changes na gagawin. Mag-iiba rin yung pamumuhay mo kasi ayan, lifestyle oh. So sana ito ay pa-improve, pa-level up. Great joy, okay, so it's positive. Great joy and a trouble-free experience. Yan. That's why may peace card dito. Sabi ko nga, everything is in order, at peace, kalmado, matiwasay, maaliwalas, matahimik. Okay? Ano pa? You have burnout. Yun lang. Marami kang ma-accomplishment, marami kang matatapos sa trabaho, madaming positive results, pero ang nakasalalay naman dun is yung health mo, or kapalit nun is yung health mo. Pwedeng mapabayaan mo yung sarili mo, yung katawan mo, ma-burnout ka, mapagod ka, maumay ka, hindi ko alam, no? May binabanggit dito na magpa-check ka sa doktor, ha? Sa dentist or doctor. Ayan o, health professional ang kailangan mo. So, mag-pay attention sa health. May nararamdaman ka man or wala, magpa-check up ka. Just to be sure, just to be safe. Ayan o, kailangan mo ring mag-maintain ng healthy lifestyle. Siguro yung iba sa inyo, ang babaguhin ninyo is yung health habits ninyo, routine ninyo, diet, no? Whatever na related din sa health. Kasi may mga health matters concerned din dito. Okay, Capricorn, tignan pa natin yung iba pang paparating sa iyo. Pineapple, bow, at saka older woman. You are highly thought of by this person. Pinahalagahan ka, kinukonsidera ka, iniisip ka, namimiss ka. O maaaring importante ka dito sa tao na to. Hindi ko lang masabi kung ito ba ay kadugo or hindi, romantic man or hindi. Pero hindi, kumbaga hindi ka nakakalimutan or importante ka siguro. Ikinukonsider ka nga, yung sabi ko, iniisip ka. Ayan. O may reconciliation, di ba? Anong sabi ko kanina dito? Confirmation yan. O. May pagkakabati-bati rito. Maayos ang mga connections, relationship. Kung sino man yung mga nagkaalitan, nagkagulo, nagkatampuhan, nawalan na ng mga ugnayan, mabubuo uli. Okay? At ikaw nga yung possible na maging instrument, diba? Yung sinasabi ko kanina. Basta kung sino man tong bow na to, tao na to, pinahahalagahan siya or ikaw yan yung pinahahalagahan dyan. Okay? Nire-respeto, pinapahalagahan, na hindi nakakalimutan, nasa alaala lagi. Okay? Meron ditong older person. So, hindi ko nalalagyan ng gender para neutral tayo. Basta may edad, pwedeng senior. Or kahit hindi siya senior citizen, mas matanda siguro sa'yo. Dealing sa relationship with an older woman or whatever gender. Pwedeng lolo-lola mo, ate mo, tita, ewan ko sa man na mas, or kung ano man ang gender niyan, mas may edad. Sa love life mo, silipin na natin yung summary. Yung 2025, pwedeng energy may masagap or energy ng person mo. Okay, so nakikita ko dito, pwedeng pagpapamilya or baka naman meron na kayong asawa at anak. Or yung iba dito, baka magsisimula pa lang pumasok sa mga ganyang klaseng setup ng relasyon. Okay?
O sabihin na natin, magpapakasal, maglilibin, magsasama, magkakaanak. Pero kung mag-asawa na kayo, nakikita ko lang dito, may mga napapabayaan ang responsibilidad sa isa't isa, hindi lang sa mag-asawa, kundi pati sa mga anak din. Merong mga pinagtatalunan siguro, may mga issues pagdating sa financial. Pwedeng hindi na ipoprovide yung emotional financial needs ng bawat isa, ng mag-asawa, pati anak, ano? O baka may irresponsible rito, hindi niya nagagampanan yung tungkulin niya as a husband, wife, or as a parent. May mga issues regarding dyan sa mga anak, sa mga sustento, sa mga bayarin, basta sa mga financial, emotional na needs dito sa relationship na ito. Or pwedeng you are dealing with someone who is pamilyado na, hindi ko alam, o baka ikaw yung pamilyado, tas single yung jowa mo, hindi ko alam sa inyo, ha? Bahala na kayo. Okay, so nakikita ko dito, pwedeng iba nagiwalay ng landas, nag-break, nagiwalay ng mag-asawa, mag-jowa, pero pwedeng may anak. Pwedeng iba single parent. Pwedeng iba nagkakaproblema kayo sa sustento kasi nga merong isang irresponsable rito, pabaya. Or pwedeng may mga ina-expect dito sa samahan na to na hindi na ibibigay nung isa. Hindi nagme-measure up, alam mo yun, hindi niya nami-meet yung mga standards or expectations, or hindi niya nagagawa yung, paano ba? Merong hindi satisfied siguro. Kasi nga siguro may nagkukulang din talaga. Kasi nga may neglected dito o may napapabayaan sa inyo. So, yung iba siguro sa inyo, dumistansya na kayo dito, naghiwalay kayo, hindi ko alam. Kasi parang may period ng pagiging malayo sa isa't isa. Meron ding mga realizations dito. Pag during the time na ng pagkakalayo ninyong yung taon na yan. Ayan no, may mga pagkakamali merong gustong makipagbate, bumalik sa'yo para ituwid yung mga kasalanan. Okay? Pwedeng nagsisi na, hindi ko alam. So ano pa Capricorn? Mga additional messages using tarot cards. Sa bottom ng deck mo, meron ka Moon card, which is strong energy ng Pisces, ano? Kuha pa tayo. Five of Cups. Ano to? Water, Cancer, Scorpio, Pisces yan. Meron ka ring Gemini, Libra, Aquarius energy. Tsaka Taurus, Virgo, Capricorn, okay? Wala lang dito fire. So, merong strong energy ng water, which is Pisces, strong energies ng air or earth. Nakapareho mo. So, nakikita ko, mas malakas ang loob mo ngayong 2025. Yung iba dito, kung nagbabala kayong bumukod, kaya nyo nang dalhin yung sarili nyo, ito yung period na magiging successful kayo sa career ninyo. Kaya nyo nang bumukod, mag-solo, sustentuhan, kung anong sarili ninyo, dalhin yung sarili ninyo. Nakikita ko rin na may accomplishment ka, promotion, achievement, pagdating sa iyong career. Ikaw ito in a powerful position, confident, alam mo, worth it, yung mga efforts mo, pinaghirapan mo yan, deserve mo yan. Pagiging self-made kasi yan si Nine of Pentacles. Okay? Ang energy ng person who is intimidating. Bakit? Kasi kaya niya yung sarili niya. Naging successful siya sa sarili niyang pagsisikap. So, this is a, magaling, strong person. Superior pagdating sa career, pagdadala ng sarili sa personalidad, sa kaperahan, sa capability. Okay? Kaya lang, meron kang mga resentment dito, meron kang mga kinalulungkot, merong sabihin na nating may loss with the Five of Cups, regret, pwede rin naman. Pwedeng na-miss na opportunity, pwedeng nag-fail na relationship, basta parang feeling mo nag-fail ka rito, or pwedeng may hindi ka matanggap dito, pwedeng
Pwedeng nag-grieve ka doon sa bagay na nawala na yun, pinangihinayangan mo. Pwedeng yung iba dito, nagwawallow kayo sa self-pity, sa regret. Yung 2025, siguro may mga breakup or whatever sad situation na magdadala sa iyo ng ganitong klaseng emotions, no? May ending, definitely. O baka nga breakup ito. Ending or separation. Oo, Ten of Swords. May magtatapos dito. Meron nang gigiba talaga. Hanggang doon na lang. Mag-i-end na talaga. Moon card. Ito yung subconscious mo. Pwedeng ito yung mga insecurities, period ng depression. Or something that is secret or hidden sa iyo. Something na mysterious. O something na marireveal soon. Kasi sa moon card may mga creatures na nag-emerge sa tubig eh. So pwedeng sa ngayon hidden pa to. Pero asahan mo sa 2025 kung ano man tong mga nakatago na to. Lilitaw at lilitaw. Possible na related sa health to So, pwedeng baka may mga health matters na lilitaw, magugulat ka na lang. So, maging aware ka. Okay? Tignan na natin yung closing message, affirmation, or advice para sa iyo ngayong year 2025. Wata isang card dito. At ang nahugot natin is positivity. Basahin natin yung pinaka-message at affirmation, You are the dawn of returning to a pure you are at the dawn of returning to a pure spiritual state, and you will naturally bring love and beauty to those who surround you. Innocence brings ease in trouble-free days, and you will attract joyful people who are meant to be in your life. Ang ganda naman, Capricorn. So nakikita ko dito at binanggit sa card mo na makaka-attract ka daw ng mga tamang tao, ng mga positive na tao, joyful people na deserve mo. Okay? May it be friendship, may it be romantic, no? At ang pinaka-affirmation mo, by loving myself, I emit love to others. Okay. So, nakikita ko it's kung paano mo, ano yung nagra-radiate mismo sa'yo eh. Kumbaga, kung ikaw, minamahal mo yung sarili mo, nire-respeto mo yung sarili mo, positive ka, yun yung ma-attract mong mga tao sa buhay mo. So, yan. So, in order for you to attract yung mga tamang tao sa buhay mo, dapat positive yung inside and out mo. Yung pag-iisip mo, no, yung outlook, yung puso mo, basta lahat positive dapat iniisip mo para yung maa-attract mo. Makaka-recover ka na dito eh, kung nawalan ka ng, ewan ko, something about your spiritual state na nawala sa alignment, kasi nga parang may down energy. So nakikita ko makaka-recover ka doon, mag-heal ka. At manunumbalik na yung love, yung beauty sa kapaligiran mo. Makaka-attract ka nga ng mga tamang tao rito. Pero unang-una, mag-heal ka muna at ibalik mo yung self-love, self-respect mo. Doon mo pa lang yan maa-attract. Okay? Blessed New Year sa iyo, Capricorn. Sana makatulong sa iyo itong reading. At if ever in the future, magkatotoo to, balikan mo ko, mag-comment ka rito. Take care. God bless, Babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.